Pagkatapos po na pumutok, sumabog itong balita tungkol sa di umano ay illegal activities ng nakaraang gobyerno sa Bureau of Customs. Ang tanong ngayon, haharap na kaya ang mga taong pinangalanan ni Jimmy Guban na dating opisyal ng Customs Intelligence and Investigation Service, CIIS, tungkol sa mga operasyon sa customs. Sina now Congressman Pulong Duterte, Attorney Carpio na asawa ni Vice President Sara Inday Duterte, at yung businessman Michael Yang na laging nasa usapan tungkol sa illegal drugs sa Committee on Drugs ng Kongreso at ngayon sa Quad Committee. At yung small na tinatawag na konselor ng Davao City na malapit umano kay Pulong Duterte. Kasi ito na po yung pagkakataon na matapos pumutok ang pangalang ito, ay sila'y humarap at mayroon silang formal clarification at anumang pahayag before Quad Committee. Yun ang kailangan dyan. Kaya ang tanong natin, haharap pa sila? Kasi pag humarap ito, kasi haharap din yung testigo, makakaharap-harapan yan. Malalaman natin kung sino ang magsasabi ng totoo. Kasi sabi ng testigo na si Jimmy Guban, totoo ang kanya sinasabi. Binago niya ang statement kumpara doon sa kanya sinabi sa Blue Ribbon Committee dahil doon may takot siya, tinatakot siya, hinaharas siya. Katunayan, pinakulong nga eh. Ngayon, may tiwala siya sa kasalukuyang administrasyon at sistema ngayon kaya siya ay lumantad. So lahat ng pinangalanan sana umattend dahil iimbestigahan sila or invited na sila. Si Benny Antiporda, Paul Gutierrez at yung marami pang mga nabanggit na pangalan kasama ng magbayaw na Pulong at Attorney Carpio. Sarap abangan ito kung kailan. Ang sabi ng komite, next hearing, dahil kaagad-agad magpapadala ng invitation yan. Asa po yan, malamang next week yung next hearing. At sana dumalo sila para ho malaman natin kung ano ang kanilang panig tungkol dyan. Ngayon kung ibabaliwala nila, dadaanin nila sa pikon o galit tulad ng ginagawa ng mga DDS, nananakot, binabanatan ng administrasyon, sinisira ng administrasyon, nananawagan sila ng people power, ilang beses na, wala namang power, wala namang dumarating na tao. Kaya nga nakakapagtaka, ito ba talaga? Ang dahilan kung bakit gusto nilang pabagsakin ang gobyernong ito? Dahil meron silang kinatatakutang baka pumutok ang istorya at ito pumutok na nga ang mga di umano'y illegal activities. Pag inyong pinaniwalaan at pinakinggan ang testigong si Jimmy Guban, napakalaki po ng kinakaharap na problema ng mga Duterte dahil tinukoy sila. At hindi ho biro. Illegal. Hindi lang drugs ang sinasabi. Lahat ng illegal activity sa customs, pinakailaman. Yan ang sinasabi ng testigo. Matindi po yan. Abangan natin sa susunod na hearing kung dadalo sila o hindi. Although ngayon po mayroon ng ibang naglalabasan. Nagdi-deny na si Pulong Duterte, nag-deny na rin si Paul Gutierrez, si Antiporda, gano'n din. Expected natin na yun ang kanya sasabihin. Pero sa komite, dapat tumarap sila para magharap-harap. Napakagandang magkita-kita. Si Pulong, congressman yan eh. Until now, congressman ng 1st District ng Davao. Attorney Carpio, asawa ng Vice President. At saka yung Michael Yang, Gutierrez at Antiporda. Magharap-harap sila ron at saka yung testigo. At yung iba pa. Dahil Quad Committee yan. Mahaba-habang tanong ngayon. Abangan ninyo at ako po dito sa aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abi Opinions, ay akin din babantayan yan. Kaya pakilike ninyo ang mga video pinag-uusapan dito at mga topic natin. Okay? Sunod na balita pero related pa rin sa pag-imbestiga. Itinuro na po ni Rosalyn, yung babae na kinontempt ng Congress. Baterina ba yun? Basta Baterina. O kung ano man tunay na pangalan niya. Apelido. Na yun daw kung
kanyang amo, yung babaeng kontrobersyal. Yung amo ni Harry Roque, na laging sinasabing yun ang kanyang pinaglilingkuran, hindi ang Pogo, hindi ko sino-sino, o hindi yung amo ni Roque, tinukoy na doon ang gagaling ang volume ng pera na tinatransfer sa transaksyon sa mga bangko, bank account nitong si Rosalyn. Rosalyn ba? Yan, ng testigo. Kasi nagsalita na siya, matapos makakontempt at nakulong na ilang araw, gusto niyang makawala, so nangako siyang sasabihin na yung totoo. So ibig sabihin nagsinungaling talaga ng dati. Talagang lumalabas na ang totoo. Pati yung mga nagsisinungaling, dahil nakukontempt, nakukontempt nga na, papakulong, nagmamakaawa sila pakawala at magsasabi ng totoo. Nagsalita na nga po yung testigo. Yung amo niya ang tinukoy na nagpapadeposito, withdrawal ng malaking account, bank account, doon sa kanyang account. Ginamit talaga. Kawawa itong mga Pilipinong ito. Kawawa itong ating mga kababayan. Gamit ng sindikato. Ginamit, nagpagamit sila sa operasyon ng Pogo na tinuturing ngayon ng gobyernong ito na pugad ng krimen, money laundering, at iba pang illegal activities sa ating bansa na sangkot ang Chinese national na gamit ang ibang mga Pilipino sa pagpapatayo ng mga building, opisina, operasyon dito sa Metro Manila, sa Luzon at iba pang parte ng ating bansa. Dahil kasi pinanindigan po ng dating Pangulong Duterte na legal ang Pogo sa ilalim ng kanyang Executive Order number 13. Sabi lang yung 13 malas, mukhang malas nga. Number 13. Kasi sabi niya maganda, wala namang kinitang malaking gobyerno. Puro krimen, pagpatay, kidnapping, torture, at money laundering. Sabi nga ni Congressman Luistro ng Batangas, yung magaling na abogada, hindi pwedeng executive order ang mga ingibabaw. Labag yan sa Republic Act at kapangyarihan. Republic Act 94, ano ba yon? 87 yata. Na nagsasabing mas makapangyarihan yon sa pagkor para ipatupad ang mga gambling. Hindi pwedeng sapawan ng executive order. So taliwas na taliwas po yung paniniwala ng nakaraang gobyerno na matino ang Pogo under Executive Order number 13. At ngayon sa kasalukuyang administrasyon under President Marcos, under House Speaker Romualdez, na sila nagpapaimbestiga dito, palpak ang Executive Order ni Digong Duterte na naging dahilan ng iba't ibang krimen. Maraming property nabili ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Malawak, daan-daan, libo-libo na mga hektarya ng property, lupa ang nabili ng mga dayuhan. Hindi na proteksyonan ng gobyerno nung nakaraang gobyerno dahil nga sa ilalim ng Executive Order number 13, sinabi nilang makakatulong ito, legal ito. Ngayon, lumabas na under new government. Sabit-sabit sila. Antabayan ninyo. Marami pang balita tungkol dyan. Pakilike lang po ninyo ang lahat ng ating mga video.